Japan, Godzilla, FX Stealth Fighter inihanda na laban daw sa China, no? Ito nasa title lang mga tol, ha. Ayan na, ayan na. Japan, Godzilla, FX Stealth Fighter inihanda na laban sa China. Yan ang ating panonoorin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video. Nakakabilib talaga ang Japan, no? Talagang yung mga teknolohiya nila at saka pandepensa nila, grabe. No, umaatikabong ano. So ito papanoorin natin mga kapatid mula dito kay Maharlika TV. Bago natin to simulan, syempre inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan sana subscribe dito sa ating YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong video na tulad nito mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. So, nakakabilib sa Japan. Simula nang matapos ang World War II, pinagsisikapan ng mga Hapon na kahit papaano ay maarmasang muli ang kanilang bansa. Ang kanilang Air Force ay outdated na kung pagbabasihan ang modern military standards. Outdated pa sila niyan mga tol, ano pa kaya tayo? Samantalang ang China at Russia ay nakabuo na ng mga new generation fighter planes. Dahil dito gusto ng Japan na baguhin ang kanilang mga eroplanong pandigma na hindi na kailangang umasa sa kanilang mga kaalyado, partikular na sa Amerika. Para sa Japan, ang malinaw na pagpipilian ay ang pagbili ng 5th generation Lockheed Martin F-22 Raptors. Ang US fighter na ito ay higit na may kakayahang harapin ang mga bagong aircraft ng China at Russia. Ngunit ipinagbawal ng US ang pag-export nito sa layuning maprotektahan ng teknolohiya, bagay na ang Japan ay nagpasya na lamang na bumuo ng sariling kauna-unahang 6th generation fighters. Smart move yan mula sa US. Syempre para sila lang ang merong ganun, no? Pero syempre, alam naman natin ng Japan, pagdating sa technology, hindi papahuli yan. So kaya nilang gumawa ng ganun o baka mahigitan pa nila. Ay na ang Japan ay nagpasya na lamang na bumuo ng sariling kauna-unahang 6th generation fighters. Ang proyektong ito ay maring magkaroon ng mga hadlang bago mapagtagumpayan. Pero kung ito ay magtagumpay, hindi lamang ito maghahatid ng makabagong fighter jet na hindi pa nakikita ng mundo, kundi magiging isa ring global armament industry ang Japan. Sa loob ng maraming taon, ang Air Force ng Japan ay nagkaroon din ng kakayahang humadlang kung sakaling magkaroon ng pag-atake na magmumula sa Russia at China. Ngunit kamakailan lamang nagkaroon ng pagkabahala ang mga Hapon dahil ang kanilang airborne capabilities ay talagang nalagpasan na ng China, hindi lamang sa bilang kundi maging sa teknolohiya. Ang China at Russia ay mabilis na pinalitan ang kanilang Cold War era na mga fighter planes na may mga modernong powerhouse tulad ng multi-role J-10 at J-20 o ang Su-57 Russian stealth fighter. Ang masakla pa rito, ang dalawang superpower ay pinaigting ang kanilang pagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa paligid ng airspace ng Japan. Isa siguro sa mga dahilan, no, kung bakit naabot ng Russia at China yung ganyan. Dahil yung leader nila ay nanatiling leader nila sa mahabang panahon. So kung ano man yung mga plano mga tol, 'di ba? Hindi limited time 'di ba? Magagawa niya talagang maisakatuparan niya on his watch. No? Kasi siya pa rin yung namamalagi kasi imagine nyo, may plano tong presidenteng to, hindi niya matatapos ng 6 na taon tas papalitan. Pwedeng bumagal, pwedeng bumilis o pwedeng i-abolish talaga yung planong yon at palitan ng iba. So wala talagang matatapos at walang mararating mga tol, no? Alam naman natin sa Japan nagpapalit-palit din ng mga leader diyan. 'Di ba? Unlike sa China, kailan pa si Xi Jinping diyan? Ilang presidente na dumaan sa Pilipinas, si Xi Jinping pa rin ang nandiyan. Ganon din si Putin, 'di ba? Ang tagal na diyan. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, yan katulad ngayon ng ginagawa ni PBBM, 'di ba? Plano na niyang bumili ng submarine ngayon, 'di ba? Paano pag natapos na termino niya o ano na mangyayari? Hindi natin alam mga tol, nangangapa tayo sa dilim pagdating diyan, 'di ba? Tuloy natin. Maingat nilang sinusukat ang kakayahan ng mga Hapon na tumugon sa isang airborne threat na seryoso namang nakaalarma sa mga ahensya ng Japanese defense. Sa ngayon mga kapatid, karamihan sa mga kakayahan ng combat aircraft ng Japan ay nagmumula sa kanilang American 4th generation F-15 Eagle fighters. Matindi rin ang capability nito ngunit may kalumaan na dahil noon pa itong 1974 na i-deploy noong kasagsagan ng Cold War. Ang Japan ay mayroon ding limitadong bilang ng American 5th generation F-35 Lightning II sa kanilang disposal at nagpahayag na hindi sila kontento sa kanilang armament capabilities, conventional take-off at kakayahang magdala lamang ng 4 na AIM-120 air-to-air missile.
Ang Russian Su-57 at Chinese J-20 stealth fighter ay maaring magdala ng 6 na missile habang ang American F-22 Raptor ay maaring humawak ng 8. Lamang na lamang ang F-22 sa kahit saang aspeto kung ikukumpara sa mga bagong fighter jet ng Russia at China. Kaya Iba pa naman rin ito ang talaga US. ang gustong bilhin ng Japan upang magkaroon sila ng kalamangan sa China at Russia. Ngunit tulad ng sinabi ko sa nauna, ang Ayaw. US 5th generation fighter na ito ay hindi binibenta ng Amerika para protektahan ang stealth technology at classified features nito. Baka kasi ma-reverse engineer no? Magaya, makopya. Tapos hindi na order sa kanila, i-improve na lang ng i-improve yun, di ba? At magiging laban pa sa kanila yon. So kahit kaalyadong bansa ng US, no trust, no trust no one. Kumbaga ganun ang ano nila, ang policy nila. Ngayon mga kapatid, bilang tugon ng Japan sa kawalan ng kakayahang makuha ang F-22 Raptors at sa hangaring makakuha ng kalayaan sa military manufacturing, pinili nilang lumikha ng sariling Combat Aircraft Development Program. Mula sa pagkabuo nito sa unang bahagi ng 2000, ang programa na tinawag nilang FX Program ay may layuning magsaliksik kung paano gumawa ng isang 6th generation combat aircraft at kung ano ang kinakailangan upang makabuo ng isang fleet ng mga eroplanong pandigma na may ganitong katangian. Alam ng Japan na kung nais nilang makabuo ng isang combat aircraft na may kakayahang harapin ang kasalukuyang aircraft ng China at Russia, kailangan nilang malaktawan kung anong generation mayroon ang mga ito. Noong 2009 hanggang 2010, nagsagawa na ang Japanese Ministry of Defense ng isang masusing pag-aaral sa mga advanced na teknolohiya ng combat aircraft. Ang mga resulta sa pananaliksik na ito ay nakatulong upang makabuo sila ng konsepto para sa isang 6th generation fighter na may codename na I-3 fighter. Ang bagong fighter ay kailangang magkaroon ng isang serye ng mga partikular na feature na may tuturing bilang isang 6th generation design. Halimbawa, ang pagkakaroon nito ng mga advanced na radar system upang kontrahin ang stealth at teknolohiya ng iba pang mga fighters, tumanggap ng impormasyon sa pag-target mula sa iba pang mga platform tulad ng mga drone, fighter jet, airborne early warning and control aircraft, at ang paggamit ng mga flyby optics para mas mapabilis na maproseso ang data, stealth na teknolohiya, gallium nitride semiconductors upang palakasin ang radar performance at isang bago at malakas na makina. Upang subukan, ayusin at higit na magsaliksik sa malawak na technical requirements na kailangan para makabuo ng new generation fighters. Ang Japanese Ministry of Defense ay lumikha ng isang one-of-a-kind demonstrator platform na tinatawag na Mitsubishi X2 Shinshin. Ang experimental prototype na ito ay nagbibigay daan sa mga engineers na mag-mount at mag-adjust sa lahat ng asset na sinusubok nila sa isang versatile vehicle na nagbibigay daan sa team na isama ang mga bagong teknolohiya sa tuwirang paraan. Ang X2 ay isang kritikal na bahagi ng FX program at naging aktibo mula 2016 hanggang 2018. Itinuturing na tagumpay ang prototype na ito at may mga espekulasyon na marami sa mga system na ipinapakita sa modelo ay magiging bahagi ng 6th generation fighters. May feature ang twin-engine fixed-wing aircraft ng isang sleek design na may mas mahabang nose section. Ito ay may haba na 14.7 meters, wingspan na humigit kumulang 9.1 meters at taas na 4.51 meters. Bilang karagdagan, itinampok din ito ang isang crop delta wings configuration na may cutting-edge rotor extension na nagpapahintulot sa aircraft na lumipad ng ligtas sa isang mataas na anggulo ng pag-atake. Ang dalawang panlabas na vertical stabilizer sa mga trailing edge ay napabuti ang aerodynamics at stealth na katangian. Ang aircraft ay isang single pilot fighter na nilagyan ng retractable tricycle landing gear configuration at may feature ng aerodynamics control surface at dalawang rectangular intakes sa magkabilang gilid ng cockpit. At ang SDAC design nito ay mas pinahusay ang aerodynamic efficiency ng aircraft. Batay sa pananaliksik at feedback na nakuha mula sa Shinshin X2, ang Japanese Ministry of Defense ay maagang sinimula ng pagbuo ng Mitsubishi FX noon pang 2020. Ang kasalukuyang konsepto ay naglalarawan sa twin-engine stealth fighter na nakadesenyo para sa air superiority. Plano rin itong gawin na mas malaki kaysa sa F-22 na kung saan binansagan nila itong Godzilla. Ang mas malaking dimension nito ay nagpapahintulot sa aircraft na magkaroon ng pambihirang long range at malaking ordnance capacity. Bilang karagdagan, pinahayag naman ng Defense Minister na si Taro Kuno na ang kanilang pagbuo ng aircraft ay tumutuon sa pagbuo ng walang kapantay na mga kakayahan sa network at ang kakayahang magdala ng mas maraming missile kaysa sa F-35. Marami rin umanong exterior design ang iminungkahi, inayos at nasubok sa pamamagitan ng 3D modeling and specialized virtual simulation software. At ang disenyo ay mas pinapriority ang bilis, liksi at stealth ng aircraft. Papalitan ng FX ang mga conventional hydraulic system ng electric actuator upang bigyan ang mga designer ng higit na kalayaan kapag gumagawa ng body nito nang hindi nalilimitahan ng mga internal hydraulic system. Gayon din ang aircraft ay gagamit ng makabagong adhesive molding sa halip ng mga conventional fasteners para magmukhang
maangas at mas magiging magaan. Papaganahin ng FX Fighter ng dalawang XF9 engine na may kakayahang magbigay ng higit sa 20 toneladang thrust. Ang makina ay pinagsasama ang 3-dimensional thrust vector nozzle upang payagan ng aircraft na makamit ang high maneuverability at mapabuti ang stealth capabilities. Pagdating sa armamento ng naturang aircraft, may mga hanay ito ng sensor para sa pag-engage sa mga stealth aircraft ng kaaway, gaya ng active electronically scanned array radar, passive radio frequency sensor at isang infrared camera. Gagamitin ng mga sensor na ito ang gallium nitride para pahusayin ang kanilang performance laban sa mababang radar cross-section ng mga target. Ang FX ay magkakaroon din ng RF self-defense system na otomatikong makagambala sa mga radio wave at upang maiwasang matamaan ng mga paparating na projectiles. Isa pa sa mga feature nito ay ang helmet-mounted display na may malawak na field vision, binocular, multicolor display, voice recognition at 3D sound na kakayahan. Wow. Ang Serpentive air ducts naman ito, internal weapons bay, electromagnetic wave absorbers at metamaterials ay magbibigay sa FX ng stealth capabilities. Bukod pa rito, gagamit din ang aircraft ng isang plasma stealth antenna system upang ilihis ang mga radio wave at gagawa ang teknolohiya ng isang pansamantalang pagsabog ng plasma upang ilihis ang mga papasok na radio wave. Bukod sa mga nakasanayang armas at warhead, ang FX ay armado gamit ang isang microwave cannon upang wasakin ang mga papasok na missile. Magagawa rin itong mag-deploy ng combat support unmanned aircraft drones na kayang gumana bilang loyal wingmen sa aircraft na siyang tutulong na matukoy ang mga target, fire munition at idirekta ang mga paparating na missile palayo. Ngayon mga kapatid, kapag tuluyan ng matapos ang FX Godzilla, malaki ang potensyal na dahil dito ang Japan pa lamang ang unang bansa na magkakaroon ng isang eroplanong pandigma na higit na mas superior sa sinumang aircraft na lumilipad sa himpapawid. At Alam nyo mga tol, no? Basta Japan, no? Basta Japan. Ako walang duda. Naniniwala ako na kaya talaga nilang higitan. Medyo matagal lang talaga silang nahinto kasi yun ang kasunduan nila sa US mga tol eh. Pero ngayon na bumabalik sila at nagpapakitang gilas mga tol na kayang-kaya talaga nilang lagpasan yung mga teknolohiya ng ibang bansa eh. Diyan sila nakilala eh. Pagdating sa technology, sa tibay, 'di ba, sa pagiging advance, hindi man nila nabili yung gusto nilang bilhin pero kaya nilang gumawa talaga ng ganyan. Baka nga kung magkakaroon ng kauna-unahang Gundam sa kanila pa magmula yan, eh, 'di ba? Iba-iba technology rito. Saka pag pumunta ka sa kanila, 'di ba? Ako napapanood ko lang, though hindi pa ako nakakapunta diyan, 'Di ba karamihan puro mga nasa vendo na, puro iba na talaga yung technology sa kanila. ang Japan ay gagawin din itong global weapons development market na magpapatibay dito bilang isang military manufacturing superpower. Wow. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Eh ako kung bibili lang ako ng armas eh, 'di ba? Syempre pipiliin ko gawang Japan kaysa gawang China, 'di ba? Kayang-kaya talaga nila lagpasan 'yan mga tol. Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at Okay mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Buti na lang talaga, no, kaalyado natin tong Japan. Though wala tayong mutual defense treaty sa kanila, pero meron tayong ibang mga kasunduan at kaibigan natin tong mga Hapon. Kahit na isa sila sa mga nagbigay ng sakit ng ulo sa Pilipinas nung kapanahonan ng ikalawang kaguluhang pandaigdig, 'di ba? Ngayon ay kaibigan na natin sila, 'di ba? Saka pagdating nga sa teknolohiya, talagang maaasahan 'tong ano na 'to, etong technology ng Japan. Basta 'pag nakita mo sa pangalan, 'di ba? Kaya mapagamit naman 'yan sa bahay, sa sasakyan mo, o sa kahit na ano man. 'Pag nakita mong Japanese brand, ay okay 'yan, no? Okay 'yan. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.